So mga tol, malungkot na balita po para sa ating mga Pinoy fans sapagkat ang pambato nating champion sa MMA na si Joshua Pasio, bigong masong kitang inaasam-asam na itong maging 2 division MMA champion matapos siyang matalo ng akyatin niya ang division ng current 1 flyweight champion na si Japanese Yuya Wakimatsu. Tinalo nga po si Pasio ng Japanese champion sa pamamagitan ng technical knockout sa round 2. Sayang mga tol, kung naipanalo lang ni Pasio ang laban na yan, siya na ang kauna-unahang Pilipino na magiging 2 division MMA champion. Ganun pa man, congrats pa rin po sa ating pambato. Bawi na lang sa susunod na laban. Sa kabilang banda naman mga tol, matapos pong madepensahan ni Mexican Rafael Espinosa ang kanyang WBO featherweight world title, nang talunin niya ang Ukraine challenger na si Arnold Kaygay kahapon sa pamamagitan ng 11 round knockout. Nabilangan po kasi ng 10 bilang ng referee itong si Arnold Kaygay nang hindi na ito tumuloy sa laban sa round 11, kaya knockout po ang panalo ni Rafael Espinosa. So nalaman po natin mga tol na pinaplano pala ng Top Rank ang unification fight sa pagitan ni Rafael Espinosa at current IBF featherweight world champion Angelo Leo at balak gawin sa summer sa susunod na taon. At kung sino ang mananalo sa dalawa mga tol ay siyang magiging pangunahing kandidato para harapin ang monster ng Japan na si Naoya Inoue. Sa ngayon, may paparating pa na laban itong si Angelo Leo sa February sa susunod na taon. Dedepensahan muna niya ang kanyang IBF belt dito kay Lerato Dlamini. Kailangan munang maipanalo ni Angelo Leo ang laban na yan bago sila magtuos ni Rafael Espinosa. At kapag nangyari nga na labanan ni Inoue ang mananalo sa dalawa, napakaswerte na naman ni Inoue mga tol dahil unified agad sa featherweight division ang target niya pag nagkataon. At kung sakaling manalo si Inoue, 2 belt na lang ang hahabulin niya para maging undisputed na naman siya sa featherweight division. Hawak po ni Nick Bull ang WBA belt habang hawak naman po ni Stephen Fulton ang WBC belt sa featherweight. So alam naman po ng karamihan mga tol na tinalo na ni Inoue itong si Stephen Fulton, kaya maaaring talunin lang ulit ni Inoue itong si Fulton. At kapag nagawa ni Inoue na maging undisputed sa featherweight mga tol, parehas na sila ni Crawford na 3 division undisputed champion. Pero mahirap po na pagsubok kay Inoue ang featherweight dahil sa susunod na taon haharapin muna niya ang malakas na Japanese na si Junto Nakatani. Baka mamaya masilat pa siya dito kay Nakatani, pero kung makalusot si Inoue kay Nakatani, tiyak na aakit na ito ng featherweight. Sa iba pang balita mga tol, puspusan na po ang pag-iinsayo ni former 3 division world champion General Casimero. Kasama niya ang kanyang head coach na si Jason Casimero at mga bataan nito na tumatakbo. Nagpapakondisyon na talaga si Casimero dahil nalalapit na muli ang kanyang laban. Dinidisiplina na din ni Casimero ngayon ang kanyang sarili pagdating sa pagkain. Mahirap daw kasi magpababa ng timbang. Ang laban po kasi ngayon ni Casimero mga tol ay sa 124 pounds limit. Mas mababa yan sa huling naging laban niya sa 128 pounds kung saan natalo po siya kay Kameda sa Kyrgyzstan. Nagbitaw naman ng salita si Casimero na babawi daw siya sa pagkatalo niya at babalik daw siya na mas malakas. Sa ngayon, hindi pa po pinapangalanan ng kalaban ni Casimero, pero sinabi po niya na Japanese daw ulit ang kalaban niya. Kasama nga pong lalaban si Casimero sa card ni IBF Flyweight World Champion Masamichi Yabuki versus Felix Alvarado. At magsisilbi nga pong main event ang World Championship na yan. At sa mga hindi nakakaalam, itong si Felix Alvarado, hawak ng Viva Promotion ng anak ni Sean Gibbons na si Brendan Gibbons. So baka mag-cross pa ang landas ni Casimero at Gibbons sa laban na yan.